15. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cephas, at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat, ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago, at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos, na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiyasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat, si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat, ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay na niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinanggi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukoy naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay?
Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Bakit ba naman tayo nanganganib bawat oras? Ipinahahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung ako'y nakipagbaka sa Epeso laban sa mga ganit, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo mga mamatay. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katwiran, at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Datapwat, sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay? At anong anyo ng katawan ang ipaparito nila? Ikaw namang mang, ang inyong inihahasig ay hindi binubuhay maliban akong mamatay. At ang inyong inihahasig ay hindi mo inihahasig ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapwat, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Mayroon naman tayong katawan ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayun din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayun din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kislap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibok? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan,
at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon.